Yes guys, for today's video, ayan, another panibagong reaction na naman ang ating gagawin. Kasi paulit-ulit ito sila, kaya bigyan natin ng reaction, pangalanan na natin sila. So ayun guys, for today's video, Diyos ko, bakit ganun kasasama yung mga ugali nyo guys? Ha? Bakit ganito yung mga ugali nyo na hindi naman ano ba yung problema nyo kay Krishna? Bakit ganun kayo kagalit? 'Di ba? Ayan. Kasi paulit-ulit kayo, hindi naman kayo inaano. Ha? Ang aking tinutukoy dito, guys. Paulit-ulit ito si Lynn Bautista Palasige. Papangalanan kita kasi hindi na lang ito isang beses na ginawa mo. Paulit-ulit itong alam mo yon, yung mga salita na hindi maganda. Hindi naman pwedeng hindi ka pansinin. Nakakapslak pa tong mga comment mo talaga. Sa totoo lang, nakakapslak. Kaya hindi kailangan na palampasin. Ayon dito ulit kay Lynn Bautista Palasige. Inulit ko, Lynn Bautista Palasige. Oo, hindi ko alam kung anong klaseng tabas ng bunganga meron ka. Masyadong pasmado yung bibig mo. Ikaw yung taong mapanglait, mapambintang, mapanira sa kapwa. 'Di ba? Wala kang kahihiyan na natitira sa sarili mo. Alam mo yon, na hindi mo naman kilala personally yung tao, pero ganito ka manira. 'Di ba? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Saan ka kumukuha ng kapal ng mukha mo, tang inumin mo? Ha? Para makapagsalita ka ng ganitong klasing salita. Ha? Towards Krishna. Sana dumating yung time na kung ano yung nararamdaman, ano yung nararanasan ni Krishna na pain sa kanyang sarili, sa kanyang katawan, mas malala pa ang maranasan mo. Bakit ko nasasabi guys? Itong taong ito, hindi na lang isang beses, sa paninira kay Krishna. Diba? Itong mga pinagsasasabi mo, pasok na pasok sa cyber libel. Diba? Napakasama mong tao. Ano bang ginawa sa'yo ni Krishna? Tanong ko lang. Anong ginawa sa'yo ni Krishna para ganituhin mo? Nakita mo lang kasi, ayon kasi sa kanya dito guys, ayon kay Lynn Bautista Palasige. Diyos ko, okay ka na diba? Sabi ng ganon. Kasi, na pinapatungkol niya to sa unang pagkaka-ospital ni Krishna. Okay ka na diba? Ano na naman ang ganap? Maraming question mark. Ayan guys, ang kanyang comment. Pag okay ka na, wag na kung ano-ano pang mga post-epal. Kaya tuloy dami nag-iisip na para bang ... need money? Need papansin? Sabi niyang ganon. Alam mo, sana pinagpipray ko kahit ganyan kasama ang ugali mo, na hindi mo maranasan yung nararanasang pain ng isang tao na kinukutya mo. At sana wag dumating yung time na bigyan ka ng Panginoon ng mas malala pang pagsubok dahil sa ganitong ginagawa mo sa kapwa mo. Sabihin mong epal? Hindi ba dito lumalabas kang mas epal? Tanong lang.
mas lumalabas kang epal. Bakit ka mo? Opinion ko lang. Umiepal ka sa taong hindi mo kilala personally. Umiepal ka sa taong hindi mo alam kung ano yung pain na nararamdaman niya. Diba? Napakasama mo. Ubod ka ng sama. Tang inumin mo. Diba? Tapos sabi niya dito, kaya tuloy iniisip daw, alam mo, si Krishna, kahit walang nararamdamang pain sa katawan, mayroong mga taong kusang nagbibigay sa kanya, nag-aabot sa kanya ng tulong dahil sa kabutihan ng puso niya. Dahil kung si Krishna ay katulad sa pagkatao mo, iba kayong hangarin na lang, 'di ba, ang masama mangyari sa iyo. Bakit? Ang sama ng ugali mo. 'Di ba? Need money? Hindi mo ba alam na halos ayaw ipaalam ng tao na na-ospital siya? Hindi mo ba alam, na ayaw ipaalam ng tao kung saan siya na-admit? Bakit? Kasi ayaw niya napuntahan siya, ayaw niya na kaawaan siya kasi nahihiya siya. Yung picture na nakita mo, gusto ko lang sa'yo ipaalam, kupal ka. Yung picture na nakita nyo sa social media, yan po ay nakalabas na siya. O diba, kahiya-hiya ka? Diba? Pahiya ka, no? Nakakahiya yun. Oo. Diba? Dito mo makikita talaga na itong taong ito hindi pa nakakaranas ng mas matinding pagsubok sa buhay. Ngayon, sasabihin ko, wag lang sana dumating yung time na dumating sa sarili mo mas malala pa sa kung ano ang pinagdadaanan ni Krishna, kung bakit siya na ospital. Diba? Sana lang, wag mong danasin yan. Dahil pag yan dinanas mo, mas malala pa ang mararamdaman mo. Ang kapal na mukha mo magsalita ng ganyan. Kami, kahit walang nararamdaman yan at ibang mga kusang nagbibigay sa kanya, nagbibigay kami kasi mabuti siyang tao. Dahil ganun namin siya kamahal. Kapal na mukha mo, di ka ba nahihiya sa sarili mo para mag-comment ng ganyan? Who are you? The hell you are, my God. Diba? Niwala kang katiting na ambag sa taong sinasabihan mo. Ang kapal na mukha mo. Ngayon pahiya ka kasi ang pinagbasihan mong picture, yung nakita mo lang sa SOCMED, nakalabas na yun siya. Diba? Kaya niya yun ipinost kasi nakalabas na yun siya. Dahil maraming nagtatanong, maraming nagtataka kung bakit wala siyang upload. Diba? Yung picture or yung post na nakita mo, malaya, nasa mabuti na siya, nagpapahinga na siya sa kanila. O diba? Nakakahiya ka kasi gawa-gawa kang kwento, wala ka namang personally na alam. Diba? Sana lang wag mong danasin. Wag mong danasin yung nararanasan niya kung ba't siya na ospital. Kasi pag ang Panginoon gumalaw sa alam niyang tao na hindi ka naman inaano, mas matindi pa ang balik. Tandaan mo yan. Ang manghamak ng kapwa na ayaw yan ng Panginoon. Kaya mag-pray ka lang na hindi mo yan danasin. Kasi nakikita ng Panginoon kung gaano ka kasama, kung gaano kasama ang budhi mo.